Sa edad na 15 years old ni Sarah, ay kapwa namatay sa bus accident ang kanilang mga magulang, kaya sila na lang dalawa ang natitira ng kanyang ate Lea. Mabuti na lang at nagka-boyfriend ang kanyang ate ng mayamang lalaki na si Mr. Darius Enriquez. Isang kinilalang mayamang binata sa lungsod ng San Fernando, kung saan sila napadpad ng kanyang ate Lea. At hindi lang sa San Fernando, kundi isa sa pinakamayaman ng pamilya nito sa bansang Espanya. Isang half Spain ito at pinalad ng ate niya at ito ang piniling pakasalan ni Mr. Enriquez. At siya ay pinapaaral din ng asawa nito. Naranasan nilang magkapatid ang marangyang pamumuhay kasama ang mayamang asawa nito, hanggat nagkaanak ang mga ito. Akala ng kanyang ate Lea na ganoon ka-faithful rito ang asawa. Ngunit isang araw ay nalaman na lang nitong may babae si Kuya Darius. At hindi iyon matanggap ng kanyang ate Lea, kaya ito'y nagdesisyong mag-suicide. Di niya halos matanggap ang nangyari sa ate niya, at labis na ikinalungkot niya ang lahat. Sa galit niya ay gusto na rin sana niyang lumaya sa poder ng asawa ng kanyang ate Lea, pagkatapos itong mailibing. Subalit naawa naman siya sa dalawang pamangkin, na basta na lang niyang iiwanan ng mga ito. Naisip niyang nawala na nga ang ina ng mga ito, at siya na lang ang natitira para may magmamahal sa mga anak ng ate niya, ngunit tatalikuran pa niya ang mga ito. Dahil doon ay di niya nakayanang umalis at pilit siyang tumira pa rin sa poder ni Kuya Darius. Kahit lihim niya itong kinasusuklaman dahil sa nangyari sa kanyang ate. Ngunit habang tumatagal ay parang may kakaiba siyang mga kilos na napapansin kay Kuya Darius. Isa na roon ng minsang malalagkit na mga titig nitong ipinupukol sa kanya. Sobrang gwapo nito ngunit never siyang papatol sa asawa ng kanyang ate. Lalo na't ito ang dahilan kung bakit nag-suicide ang kapatid. Isang gabi niyan ay gumawa siya ng project niya sa school. Tinapos niya iyon bago siya pumanhik sa kanyang kwarto. At pagpasok niya sa loob ay ganun na lang ang gulat niya nang maabutang nasa loob ng kwarto niya si Kuya Darius. Kuya Darius? Gulat niyang sambit. Gusto kita, Sarah. Agad na sabi nito sa kanya. Kaya sa gulat at takot niya rito ay muli siyang mabilis na lumabas ng kwarto at tumakbo palayo roon. Kasulukuyang nakatira si Sarah ngayon sa bahay ng kanilang tiyahin sa Mexico, Pampanga. Dahil mga 3 buwan nang namatay sa bus accident ang kanilang mga magulang. Kinuha siya ng kanyang ate Lea matapos mailibing ang kanilang mga magulang at dinala siya nito sa bahay ng kanilang tiyahin. At doon siya nito pinatira habang patuloy naman ito sa pagtatrabaho nito bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa San Fernando. Doon kasi ito pumasok bilang katulong dahil nais nitong tumulong sa kahirapan nila sa buhay. Subalit bigla na lang dumating ang trahedya sa kanilang pamilya at iyon ang kapwa pagkamatay ng kanilang mga magulang. 2 lamang silang magkapatid ng kanyang ate Lea at siya ay nag-aaral pa ngayon ng grade 9. Hanggang ngayon ay di pa siya nakakamove on sa nangyari at lihim pa ring umiiyak sa tuwing maaalala ang nangyari. Hindi pa naman niya gusto ang ugali ng bungangera niyang tiyahin kung saan siya ngayon nakatira. Ginawa siyang katulong roon at halos hindi na siya makapahinga sa dami ng mga utos nito sa kanya. Magdadalawang buwan na rin na hindi siya dinadalaw ng kanyang ate Lea at mas lalo niyang ikinalulungkot iyon. Mahirap lang din ang pamumuhay ng kanyang tiyahin at lagi siyang pinariringgan nito. May 3 anak din ito na kapwa nag-aaral. Hoy! Sarah! Anong ginawa mo dito? Bakit ka lang nakaupo? Kumilos ka rito sa bahay. Hindi ka senyorita rito. At ayoko sa mga batang tamad. Naiintindihan mo ba? Yung ate mo nga ay hindi pa naghahatid ng pera dito para sa budget mo. Nako, anong ipapakain namin sa'yo rito? Naghihirap na nga kami, dumagdag ka pa. Biglang ratatat ang bibig na wika ng kanyang tiyahin nang maabutan siya nitong nakaupo sa ilalim ng punong kahoy sa tabi ng maliit na bahay ng mga ito. May upo ang yari sa kawayan roon na magandang tambayan para sa mga tulad niyang nalulungkot sa buhay. Naku, sorry po tiyang. Opo, kikilos na po ako. Sabi naman niya at tumayo agad. Ngunit hindi agad nakaalis sa kinaroroonan nang makita niyang may paparating na magarang kotse sa kanilang kinaroroonan. Isang mamahaling Bentley car iyon na brand. At talagang mga mayayaman lang ang makaka-afford nito. Napangangapa ang kanyang tiyahin at hindi nakakilos na huminto ang nasabing kotse sa mismong tapat ng munting bahay nito. Maganda ang kotse at color dark blue iyon. At bagong-bago pa.
Lumabas mula roon ang gwapong lalaking moreno at halatang mayaman ito. Matangkad ito at may tamang pangangatawan. Binuksan pa nito ang kabilang pinto ng kotse nito at pumanaog na rin mula roon ang kanyang Ate Lea. Namangha siya sa nakita. "Ate Lea!" Umiiyak na sigaw niya at agad tumakbo papalapit rito. "Sarah, sorry ngayon lang nakabalik si ate, pero kukunin na kita ngayon dito." Masayang wika ng kanyang Ate Lea sa kanya. Nanlaki pa ang mga mata ng kanilang tiyahin at nagtataka ito kung sino ang lalaking mayaman na kasama ng pamangking si Lea. "Magandang tanghali po, Tiyang Marcia. Kukunin na po namin ng magiging asawa ko ang kapatid ko rito," sabi ni Lea sa tiyahin. "Magiging asawa?" Kunot noong ulit pa ng kanyang tiyahin. "Yes po, ako nga pala si Mr. Darius Enriquez, ang amo ni Lea at ngayon ay magiging asawa na niya." Seryosong pakilala ni Mr. Enriquez sa tiyahin ni Lea. Muling nanlaki ang mga mata ni Aling Marcia na makakapag-asawa na ng mayaman ang pamangkin nitong si Lea. "Kung ganoon, salamat naman at makakapag-asawa ang pamangkin ko ng tulad po ninyo, sir." Natuwang wika pa ng kanilang tiyahin. "Darius, ito si Sarah ang kapatid ko," sabi pa ni Lea sa amo niyang mapapangasawa na niya. Nakatingin naman si Sarah sa lalaking mayaman na magiging asawa ng kanyang ate. Gwapong lalaki ito na parang katulad sa mga lalaking mayayaman na nakikita niya sa mga palabas sa TV ng mga Hollywood actor. Mga formal magsuot at elegante ang dating. Napatuon ang tingin nito sa kanya at ngumiti lang ito ng kaunti. Parang nakadama naman siya ng hiya sa magiging asawa ng kanyang ate. Napakaswerte ng ate niya rito. At kung totoong pakakasalan nito ang Ate Lea niya at kukunin siya ngayon ng mga ito, ay hindi na sila maghihirap pa ng kanyang ate. At hindi na rin siya magtitiis sa bahay ng kanilang Tiyang Marcia. "Naku, ano bang maidudulot ko sa inyong merienda ng magiging asawa mo, Lea?" "Halika po, sir. Maupo muna kayo at ipagtitimpla ko kayo ng juice." Nababahalang wika pa ni Aling Marcia sa magiging asawa ni Lea. "No thanks, Tiyang. Hindi ako mahilig sa juice. Hindi na kami magtatagal ni Lea dahil may importante pa kasi akong lalakarin. Honey, aalis na tayo," sabi pa ni Darius. "Tara na, Sarah," sabi pa ng Ate Lea niya. "Teka, kukunin ko pa yung mga gamit ko, ate," sabi pa ni Sarah. "Bilisan mo na, baka mainip si Darius." Mahinang wika naman ng ate niya. Kaya nagmamadali naman siyang pumanhik sa loob ng bahay ng kanilang tiyahin. At diretsyong binitbit ang kanyang bag na may lamang mga damit niya at ang isa pang bag na may laman ng mga gamit niya sa school. Mabilis naman siyang nakabalik sa kinaroroonan ng Ate Lea niya at ng mayamang mapapangasawa nito. Naabutan pa ni Sarah na may ibinigay na puting sobre si Mr. Darius Enriquez sa kanilang tiyahin. At sobrang tuwa ng tiyahin nila na tinanggap iyon. "Nako, salamat talaga, sir. Sana ay babalik pa po kayo ni Lea rito." Malapad ang ngiting wika ni Aling Marcia. At naunang sumakay na ng kotse nito ang magiging asawa ng kanyang Ate Lea na hindi na pinapansin pa ang mga sinabi ng tiyahin nila. Parang nakadama naman si Lea ng hiya sa kanyang mapapangasawa dahil sa kanyang tiyahin. "Sige, aalis na po kami, Tiyang. Naghihintay na si Darius. At salamat po sa pag-aalaga saglit dito sa kapatid kong si Sarah." Paalam at sabi pa ni Lea sa kanilang tiyahin. "Ay, syempre, laging busog yung kapatid mo dito. Inaalagaan ko talaga yan," sagot pa ng tiyahin nila. "Oo nga po, ate, laging nga akong busog rito. Laging busog sa trabaho," sabad naman ni Sarah. Namilog naman ang mga mata ni Aling Marcia. "Ikaw na bata ka, ha?" sabi pa nito sa kanya na pinanlahan siya ng mga mata. "Halika na nga, Sarah, baka magagalit na si Darius. May importante pang pupuntahan iyan," anang ate niya at hinila na siya. "Goodbye po, Tiyang," paalam pa ni Sarah sa kanyang tiyahin. Tuluyang pumasok na nga sila sa kotse nito. Nasa backseat siya at ang ate niya ay nasa front seat katabi ng mapapangasawa. Tahimik lang sila habang nagmamaneho si Mr. Darius at hindi na narinig ni Sarah na nagkukwentuhan pa ang dalawa. Kaya siya naman ay tahimik lang din sa likuran ng mga ito. Mga 20 minutes din ang biyahe nila mula Mexico, Pampanga patungong San Fernando. At namangha pa si Sarah sa laki ng bahay na pinasukan ng kotse ni Mr. Darius. Binuksan agad sila ng guard
na nakabantay sa malaking gate nito. Tingin niya 3 palapag iyon at may malawak na bakuran at matataas na pader ng gate sa buong paligid nito. Parang nanibago si Sarah sa laki ng bahay ng mga Enriquez. Pagpasok nila sa loob ay nakita niyang may mga katulong sa loob at medyo nahiya pa siya nang pinagtitinginan sila ng mga katulong roon. Ate, dito ka pala nagtatrabaho? Napakaswerte niyo po dahil amo mo ang magiging asawa niyo. Ang galing, makakapag-asawa kayo ng mayaman at sobrang gwapo. Pabulong ng wika niya sa kanyang ate Lea. Oo Sarah, ako pa. Sa ganda kong ito ay na-inlove sa akin si Sir Darius. At ngayon, pakakasalan niya ako ilang araw na lang. Sa hotel gaganapin yung kasal namin at super excited na ang ate mo. Mahinang sagot pa ni Lea sa kapatid. Napatikim naman si Darius na papalapit sa kanilang magkapatid. Kaya tumigil naman ang dalawa sa pag-uusap. Welcome home, Sarah. At huwag kang mahihiya rito. Isipin mo ito bilang bahay na rin ng iyong kapatid dahil siya ay magiging asawa ko na. Malaki ang boses na wika sa kanya ni Mr. Darius. Salamat po, sir. Sabi niya rito na tila nakadama ng pagkahiya. Kuya na rin ang itawag mo sa akin mula ngayon. At may mga katulong rito na pwede mong utusan kung may iuutos ka. Sabi nito sa kanya. Isip-isip niya na lang ay ang bait pala ng mapapangasawa ng kanyang ate Lea. Naku po, nakakahiya kuya, sabi pa niya. Sabi ko, huwag kang mahiya dito. Kayo ng ate mo. Simpleng ngiting wika nito sa kanya. Honey, aalis muli ako. At ikaw na ang mag-guide sa kapatid mo kung saan ang kwarto niya. Malinis lahat ang kwarto dito sa first floor. At ikaw na ang pumili ng magiging kwarto para sa iyong kapatid. Yes, honey. Salamat sa iyong kabaitan. Mahal na mahal kita. Sabi pa ni Lea rito. Mahal rin kita, sagot naman ni Darius. At binigyan si Lea ng matamis na halik. Kahit nasa harap lang nila si Sarah. Napatanga naman si Sarah dahil parang nakakita siya ng sine sa personal. Sa probinsya kasi nila sa may Kawayan, Bulacan ay hindi siya nakakakita ng ganoon. Normal lang pala iyon para sa mga mayayamang lalaki na tulad ni Darius. At nasanay na rin pala ang ate niya. Pagkatapos nitong hinalikan ang kanyang ate, ay tuluyan na itong nagpaalam upang aalis na para sa importanteng lalakarin nito. Ang mga katulong naman ng mga kasama ni Lea ay nahuli ni Sarah na parang napa-esmid ang mga ito. Parang naiinggit ang mga ito kay Lea. Magsalita sana siya, ngunit hinila na siya ng kanyang ate upang siya'y ihatid nito kung saan ang kanyang kwarto. Sobrang lawak at laki ng pamamahay na mapapangasawa ng kanyang ate Lea at para kay Sarah ay parang nananaginip lang yata siya na ganito kayaman ang magiging asawa ng ate niya. Dinala siya ng kanyang ate sa isa sa mga kwarto sa first floor ng mansyon at isang malawak at magandang kwarto iyon. Wow! Ate, ang ganda ng kwartong ito. Sobrang swerte niyo po. Masayang wika niya sa kapatid. Kaya nga, di ko naman akalain na magkagusto sa akin ng amo ko. Marami namang babae na mayayaman at magaganda rin. Pero ako talaga ang nagustuhan niya. Hindi rin ako nagtanong kung may naging girlfriend ba siya. Pero siguro meron. Sa gwapo ba naman niya at mayaman pa ay siguradong meron. But thankful ako dahil ako napili niyang pakasalan, sabi pa ng ate niya. Pero ate, parang nagsasalita siya kanina ng ibang language. Ano yun? Tanong naman niya sa ate niya. Isang half Spain si Darius, Sarah. Isa sa pinakamayaman ng pamilya niya sa bansang Espanya. At siya na lang ang nandito sa Pilipinas at ang kanyang mga magulang ay nasa Spain ngayon. Minsan, dadalo sa kanya rito ang kanyang mga magulang. Sagot nito sa kanya. Wow naman! Isa pala siyang half Spain? Kaya pala bukod sa matangkad ay ang gwapo pa ni Kuya Darius, ate. Sabi naman niya. Umupo ang dalawa sa bagong kama ng bagong kwarto ni Sarah habang patuloy na nag-uusap ang mga ito. Oo, dahil Filipina ang kanyang ina at pure Spain ang kanyang ama. At sobrang yaman nila Sarah. May mga negosyong beach resort dito sa Pilipinas si Darius at pati na mga hotel. Muling wika ng kanyang ate habang makita sa mukha nito ang sobrang tuwa at kilig na pakakasalan ito sa isang tulad ni Mr. Darius. Grabe ka talaga ate. Napakaswerte niyo po. At teka, parang napaismid yung isa sa mga katulong dito kanina habang nakatingin sa atin. Ano yun?
Di mo ba friend yun? Usisa pa ni Sarah. Natawa naman ito sa kanyang tanong at sinabi, si Delpha yan. Naiinggit talaga yan sa akin. Dahil di sila makapaniwala na naging girlfriend ako ng amo namin at ngayon ay pakakasalan pa. Sabi pa ni Leia na nakangiti. Ganoon po ba ate? Kaya pala. Pero yung ibang katulong ay okay lang po ba sila? Usisa pa niya. Oo naman, si Delpha lang ang hindi. But after sa wedding namin ni Darius, ay ganap na talaga akong magiging amo nila. Kaya pilit na ring susunod sa gusto ko yung si Delpha na yan. At ikaw ha, huwag kang matakot rito. Tularan mo si ate na matapang, sabi pa nito. Opo ate, salamat naman po at nagustuhan po kayo ng amo nyo. Dahil kung hindi, tiyak na magtitiis ako ng matagal kina Chang Marcia. Ang pangit ng ugali niya, sabi niya pa rito. Alam ko yan, kaya nga sobrang nag-aalala ako sa'yo doon. Kilala ko na kasi si Chang. Kaya lang, no choice ako na doon kita iiwan upang malapit lang kitang masusuportahan. Hindi na ako makakauwi ng may kawayan dahil malayo na. Sabi naman ito sa kanya. Pagkatapos ng masayang pag-uusap nila ng kanyang ate Leia, ay biglang naging emosyonal na naman siya. Dahil naalala niya ang kanilang mga magulang at ang may kawayan kung saan sila naninirahan. Oh, bakit ka naman umiiyak? Tanong ng ate niya. Naalala ko lang po si Nainay at Itay. Ang biglang pagkawala nila sa buhay natin. Anya rito na pinahid ang mga luhang naglandas sa kanyang pisngi. Masakit pa rin hanggang ngayon. Pero ignore mo na lang, okay? Nandito pa ako. Hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita dahil nag-iisa lang kitang kapatid. Sabi ng kanyang ate Leia. Salamat po ate. Mahal na mahal ko rin po kayo. Buti na lang at may ate pa ako. Paano na lang kung nawala si nanay at tatay na wala po kayo? Patuloy na hikbi niya. Huwag ka nang umiyak, tama na. Ipagdasal na lang natin na sana'y maging maligaya na rin ang mga magulang natin sa kanilang kinalalagyan ngayon. Sabi pa ng ate niya at niyakap siya nito. Nasa 15 years old pa lang siya at ito'y nasa 22 na. Nag-aaral pa siya ng grade 9 sana sa may kawayan. Ngunit natigil ang pag-aaral niya doon dahil sa nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. Kaya sa susunod na pasukan na lang siya muling mag-aaral. O siya, sige, ayusin mo na ang mga gamit mo rito sa kwarto mo. At iiwanan na muna kita. Paalam ng ate niya sa kanya matapos siya nitong mayakap. Sige po ate, konti lang naman to. Anya rito. Huwag kang mag-alala, sabi ni Darius ay mag-shopping daw tayo para sa mga bagong damit natin at mga gamit sa sarili. Kinilig pang wika ng kanyang ate. Sige po ate, nakangiti na ulit na tugon niya rito. Lumabas na nga ito ng kwarto niya at agad niyang tiningnan ang paligid ng kanyang buong kwarto. Maayos at maganda iyon at may mga kagamitan rin doon na mamahalin. Halos di pa rin siya makapaniwala na kwarto niya iyon. Naisip din niya dati na nangangarap ang ate niya noon na makapag-asawa ito ng mayaman. At ito na ang katuparan sa mga pangarap nito. Bukod sa sobrang mayaman ang lalaking mapapangasawa nito, ay binata pa at napakagwapo din dahil half Spain ito. Maganda din naman kasi ang ate niya. At pati na rin siya ay may mga nagsasabing maganda din siya. Pareho silang magkapatid na may taglay na ganda. Magkaiba lang ang klaseng ganda nila. Medyo strikta ang beauty ng kanyang ate Leia. Medyo matila parang laging galalik mata sa tangos na ilong. Iba naman ang kanyang beauty. May maamo siyang muka, tamang kurba ng kilay, katamtamang labi at matangos na ilong. Ang kanyang mga mata ay di naman gaanong mahaba ang pilikmata nito. Pero parang lagi iyong nangungusap. Kapwa naman sila maputi ng kanyang ate. May mga hitsura kasi ang kanilang mga magulang kaya namanan nila iyon sa mga ito. Bigla naman siyang nalungkot nang muling maalala ang nanay at tatay nila. Dahil kung nabubuhay lang sana ang mga ito, ay tiyak na matutuwa din ang mga ito na ikakasal na ang kanyang ate sa isang mayamang lalaki na naging amo nito. Maya-may lumabas na si Sarah mula sa kanyang kwarto pagkatapos niyang may arrange ang kanyang mga damit at gamit. Na siya na pinatan ang mga mamahalin at antik na kagamitan na nakadisplay sa malawak na mansyon na iyon. At ang magandang design din sa loob ng malaking tahanan ng mga Enriquez. Maganda iyon at di nakakasawang tingnan. Sobrang linis din sa loob ng buong mansyon dahil syempre may mga katulong at maintain ang linis at magandang view sa loob ng bahay.
Tinitigan pa ni Sarah ang mga magagandang kagamitan roon na ngayon pa niya nakikita. Tulad ng mamahaling artworks na isang original paintings. Mga likhang sining iyon na tiyak na sobrang mahal. At may mga kasangkapang antik din na bihira na lang makikita ngayon na mula pa sa kasaysayan at tiyak na may malaking presyo din ng mga ito. Nakita din niyang may mga mamahaling alahas na nakadisplay. Tulad ng mga brilyante, esmeralda, ruby at iba pang mahahalagang bato na naroon. At napansin din niya ang mga high-end electronics tulad ng mga state-of-the-art na television, sound system at home theater. At walang sawa niya talagang tinitigan ay ang mga magagandang brilyante at esmeralda. Hanggat sa nagulat na lang siya nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Baka kukunin mo ang mga iyan ha? May presyo yan. At para sa kaalaman mo ay mayroong CCTV ang buong mansyon na ito. Kaya walang pwedeng magnakaw dito. Anang tinig ng isang babae sa kanyang likuran. Nagulat pa si Sarah at agad na napalingon sa kanyang likuran. Isang katulong iyon ng mansyon na walang iba, kundi ang nagngangalang si Delpha. Yung sinasabi ng kanyang ate na naiingit rito. Hindi naman po ako ate magnanakaw. Ay bakit? May tao bang aamin na magnanakaw siya? Di ba wala? Sabi naman ito sa kanya. Dumating naman ang isang may edad na katulong. Naka-uniform talaga ang mga katulong sa loob ng mansyon na iyon. Oh, Delpha, bakit parang pinapagalitan mo si Nene? Tanong pa nito. Ay, ikaw pala Nanay Perla. Ito kasing bagong dating na kapatid ni Leia ambisyosa. Parang nagkaka-interes na kukunin iyang mga nakadisplay na mga alahas. Akala niya siguro walang CCTV rito sa loob ng mansyon. Sabi naman ni Delpha. Naku, tinitingnan ko lang naman po. Hindi naman po ako magnanakaw. Sabi naman ni Sarah. Hoy, Delpha, umayos ka nga dyan. Kung makarating to kay Sir Darius, baka mapapalayas ka dito nang wala sa oras. Ilang days na lang ay magiging amo na rin natin ang atin niyang si Leia. Mawawalan ka talaga ng trabaho at yung bunganga mo. Kontrol mo nga yan. Bakit mo nasabing ambisyosa si Leia? Nagkagusto talaga ang amo natin sa kanya. At mapipigilan mo ba yun? Sermon pa ni Nanay Perla sa kasama nitong katulong. Tinatawag itong nanay dahil ito ang pinakamatanda sa 5 katulong sa buong mansyon ng mga Enriquez. Napairap na lang si Delpha. Hay nako, hindi bagay na katulong lang at kasama natin ay magiging amo natin, sabi pa nito. Eh di magbalot ka na ng mga damit mo dahil tiyak na mapapalayas ka dito kung ipagpapatuloy mo yung ugali mo. Pilosopong wika naman ni Nanay Perla. Si Nanay Perla naman, inis pang wika nito at umalis. Maiwan ko muna po kayo, manang. Paalam at sambit naman ni Sarah ngunit biglang nagsalita ang matandang katulong. Nanay Perla, ako si Nanay Perla Nene at masanay ka nang tawagin akong nanay. Putol naman sa gustong itawag ni Sarah sa kanya. Sige po, Nanay Perla. Ngumiti naman niyang wika rito. Ilang taon ka na ba? Tanong pa nito. 15 po, nanay. Sagot niya rito. Ah, ganoon ba? Pareho kayo ng ate Leia mo. Puro mga magagandang bata. Sabi naman nito. Muli naman siyang napangiti. Salamat po, Nanay Perla. Anya rito. Mabuti na lang at mabait ang pinakamatandang katulong ng mga Enriquez. Kaya parang nabawas-bawas na naman ang pagkahiya niya. Kahit mga katulong lang ito ay nahihiya pa rin siya. Dahil sa isiping katulong lang din ang ate niya roon. Kaya lang, nagustuhan ito ng among binata ng mga ito. Pagsapit ng hapon ay nakita ni Sarah na bagong ligo ang kanyang ate Leia. Maya-maya darating na kasi ang mapapangasawang amo nito. At gusto ng ate niya na fresh ito pagdating ng mapapangasawa. Sabay silang nagmerienda sa balkonahin ng kanyang ate Leia ng hapong iyon. Dinala siya nito sa second floor, kung saan may malaking balkonahe doon at pwedeng makita ang malawak na paligid ng mansyon. At medyo mahangin doon at napakaganda ng tanawing makikita sa ibaba ng mansyon. Kitang-kita rin doon ang buong hardin na may mga magagandang halaman. Ate, baka mapagalitan po tayo dito, sabi naman niya sa ate Leia niya. Sino ba ang magagalit? Si Darius lang ang amo dito, kaya walang ibang magagalit. At isa pa, lagi kaming nakatambay rito ng Kuya Darius mo, sabi nito sa kanya. Ganoon po ba ate? Hindi pa rin ako feel at home rito.
Alam niyo naman po na galing lang tayo sa mahihirap na pamilya. Tapos bigla na lang makalasap ng ganito karangyang pamumuhay. Paano kung magbago yung amo mo, ate? At palayasin tayo? Nag-aalalang wika niya sa kanyang ate. Ano bang nasa isipan mo? Hindi yan mangyayari, Sarah. Mahal na mahal ako ni Darius. At syempre, sobrang mahal ko rin siya. Sabi naman ng ate niya sa kanya. Yung katulong na nagngangalang Delpha. Parang inis na inis siya sa atin. Pinagsabihan pa nga akong baka nakawin ko daw yung mga diamanteng alahas na nakadisplay. Yung may nakalagay sa alahas na iba't ibang type na bato. Sabi niya sa ate niya. Napasalpok naman ang malditang kilay ng kanyang ate Leia. Ano? Makikita talaga ng babaeng yan. Pagbabanta pa ni Leia. Makikita sa mukha ni Leia ang katapangan nito. At hindi ito nahihiyaman lang sa mga katulong na umasta na rin itong parang amo. Yun kasi ang gusto ni Darius. Na magiging amo na rin ito lalo na't matapos ang kasal nila ng mga ito. Napatda ang pag-uusap nilang magkapatid nang makitang dumating na si Darius. Pinagbuksan ito ng guard sa mansyon upang maipasok nito ang kotse nitong dala. Kitang-kita lang kasi mula sa balkonahe sa ikalawang palapag ng mansyon kung saan sila nakatira. Halatang natutuwa ang kanyang ate sa pagdating ng mapapangasawa nito. Dito ka lang ba, Sarah? Sasalubungin ko muna ang Kuya Darius mo. Paalam nito sa kanya na nagmamadali. Opo ate, dito na lang po muna ako dahil maganda po dito. Sabi naman niya sa ate. O sige, ubusin mo na yung merienda mo. Sabi ng ate niya at umalis agad ito upang bumaba ng second floor. Naiwan naman si Sarah na nag-iisa. Tiningnan niya ang kanyang merienda at inubos niya iyon kahit busog na siya. Masaya namang sinalubong ni Leia ang kanyang mapapangasawa. Natuwa naman itong nakatitig kay Leia nang makitang fresh at bagong ligo ito. Saglit na hinalikan nito si Leia. Napaka-fresh naman ang magiging misis ko. Nakangiting wika nito. Kaya mas lalo naman itong gumuwapo ng makangiti. Mabait talaga si Darius. Ngunit may pagkakataon din itong wala sa mood at masungit. Lalo na kung may hindi ito nagugustuhan. Pero alam naman ni Leia kung paano mag-a-adjust ng mga ganoong ugali. Gusto mo agad na timplahan kita ng kapehan? Malambing na tanong ni Leia rito. Okay, ikaw naman talaga ang taga-timpla ko. Dahil ikaw lang ang nakakakuha kung anong taste ng kape ko. Sabi nito kay Leia. Nagmamadali namang tumungo si Leia sa komedor ng mansyon at nagtimpla ng kape para sa magiging asawa. Pagbalik ni Leia ay naabutan na nitong nakaupo at nakasandal sa armchair si Darius. Inalapag agad ni Leia sa maliit na coffee table ang isang mainit na kapeng nasa taasa para kay Darius. Thank you, Han. Sabi pa ni Darius at tinikman agad nito ang kapeng idinulot ni Leia. Where's your younger sister? Okay lang ba siya dito? Tanong pa ni Darius. Yes naman Han. Nasa balkonahe siya sa second floor. Dinala ko siya roon dahil alam kong magugustuhan niya ang tanawin doon. Alam mo naman na nalulungkot ang batang yun dahil sa nangyari sa aming mga magulang. Sagot agad ni Leia rito. Oo nga naman Han. Anyway, you and your sister can go shopping tomorrow. At ipili mo siya ng gown na susuotin niya sa wedding natin. Sabi ni Darius. Ikinatuwa naman ni Leia ang narinig mula sa magiging asawa. Maraming salamat Han. Malambing namang wika ni Leia rito. Muling siniil ng halik ni Darius si Leia habang sila ay nasa living room ng mansyon. At alam nilang walang papasok na mga katulong roon dahil pribado ang lugar na iyon. Mainit namang tinugon ni Leia ang mga halik ni Darius. Ang totoo ay nakuha na ng among binata ang virginity ni Leia. Kaya para kay Leia ay natural na lang para dito ang pakikipagtalik kay Darius. Dahil di na magtatagal ay magiging asawa naman ito ng among binata nila. Ayaw nitong papalitan ito ni Darius sa ibang babae kaya gagawin nito ang lahat upang di maghanap ng iba ang lalaking minamahal. Samantalang si Sarah ay pumanaog na mula sa second floor sa balkonahe. Sa stairs siya dumaan dahil gusto niyang maranasang bumaba ng mahabang hagdan. 2 palikong hagdan na mahaba mula sa ibabaw papuntang first floor. Thank you po Lord, na binigyan niyo po ang ate ko ng mabait at mayamang lalaki. Ako naman po sana bigyan niyo rin sa huli na lalaking kahit hindi lang mayaman ay faithful naman sa akin. At may magandang trabaho ay ayos na po sa akin. Di na lang po ako mang-aambisyon ng mataas.
Kahit hindi ako makapag-asawa sa huli na lalaking tulad sa mapapangasawa ni Ate Lea, ay okay lang. At kontento lang po ako sa simpleng buhay na yung hindi naman naghihirap at may masayang pamilya. Sabi pa ni Sarah sa kanyang sarili habang papanaog sa mataas na hagdan. Pagsapit ng kanilang hapunan ay kasabay ni Darius naghapunan ang magiging asawa nitong si Lea at ang kapatid ni Leang si Sarah. Naninibago si Sarah sa mga masasarap na pagkain ng kahain sa lamesa. Gusto niyang kumain ng malakas kaya lang ay nahihiya siya sa amo ng kanyang Ate Lea na kalaunan ay magiging asawa na rin ito. Napansin naman ni Darius ang mahinang pagkain ni Sarah na parang nahihiya. Sarah, huwag kang mahiya dito. Ito na ang pamamahay niyo ng ate mo. At gaya ng sinabi ko, magiging amo na rin kayo dito. At pwede kayong mag-utos sa mga katulong rito kung anong iuutos nyo. Pagkatapos kong pakasalan ng Ate Lea mo, isang buong pamilya na tayo. Kaya huwag kang mahiya rito, okay? At next year, papaaralin kita sa private school. Ako ang gagastos sa pag-aaral mo hanggang sa pag-graduate mo ng college. Mahabang wika nito sa kanya.